Kami po ang prepare ng terms of references. Ano ang extent ng conceptual design mo? During sa study, yung mga number of stalls na kailangan at saka yung needed na mga areas ng mga stalls. Pero hanggang sa conceptual design lang kami naka doon. Kasi one year lang ako na nag-OIC na city engineer sa term ni Mayor Gallego. Kasi dito sa ko-confirm mo ba na may statement ka ba dito na nung time na pinabid ito, di ba, must be based on the conceptual design at dahil design and build ito, yung bidder ba dito, kamo isa papalit-palit yung ginawa niyang proposal? Pakiulit, Your Honor. Di ba, engineer, ikaw yung supposedly nagbigay ng conceptual design nito dahil design and build itong project na ito. Your Honor, isa lang po ako sa membro ng TWG na nag-prepare ng mga TOR niyan. So marami kami. Hindi TOR ang sinasabi ko, yung technical lang niya, yung design niya, di ba lang city engineer, ikaw ang enkargado dito. Hindi naman, wala naman ibang magiging enkargado nito kundi ikaw. Yes po, Your Honor. So, basing doon sa conceptual design mo, ito ngayon magsasumite ang bidder ng kanyang design and build, tama? Tama po, Your Honor. So, palagay mo, no, nagkaroon ng bidding ito, no? Ang... Your Honor, Yes, with Mr. your Chair. indulgence, the chair would acknowledge the presence of our Deputy Speaker, the Honorable Aurelio Dong Gonzales, representing the 3rd District Province of Pampanga. Welcome po kayo. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Information of the Honorable Lara, the Engineer Torre has an affidavit with us. Yeah. Wala akong kopya ng affidavit, Mr. Chair. So anyway, balikan ko na lang si Mr. Torres after the mabasa ko yung affidavit, no? Anyway, dun sa land bank, bago nyo na-aprobahan itong loan ng Silay, definitely nag-base din kayo sa financial feasibility study. Your Honor, as I made mention earlier, we base it on a listing sa local development plan or medium-term development plan of the LGU. Nakasama yung project na yon. So wala kayong on that study, yun ang basis nyo na pinalon sila. No feasibility study was conducted by the land bank. Sa side sa land bank, we base it, yung loan kasi, Your Honor, is based doon sa debt service ceiling or yung issued by BLGF. So as long as, kasi yung sources of repayment will be coming from the 20% of the NTA. So yun yung main consideration, Your Honor. Then we presume that the study, yung technical sa financial study is thoroughly being done by the LGU before it's being approved sa LGU level ho. Yeah. So anyway, Mr. Chair, sa sunod na lang na round, i-review ko lang ito. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Mamaya ka na. Ako na. Ikaw na. Mayor, ano po ang nagbunsod sa inyo para gawin tong project na ito? Bakit sabay-sabay? At bakit yung tatlo lang? Pardon, Your Honor. Pardon, Your Honor. Ano po yung nagbunsod o ano po yung napunta sa isip ninyo na gawin itong tatlong project na ito ng sabay-sabay? Kayo lang po ba nag-isip nito o may kasama po kayo?
Actually, Your Honor, kinakita ko, Your Honor, na kailangan talaga ng City of Silay ang mga proyekto na ito, Your Honor. Una-una, ang public market, Your Honor, sira-sira na at napaka delikado sa mga tao, Your Honor. And then ang City College, yun din, Your Honor, ang pinaka ano ko priority na para sa mga kabataan namin, Your Honor, na mahirap na hindi kaya mag-eskwela sa mga private na school at saka kahit sa public na eskwelahan na malayo, kahit pang-pliti nila, Your Honor, hindi nila kaya. Yun ang ano ko, Your Honor, na buo ng mga project na yan, Your Honor. And then ang City Hall, yun ang pinaka huli kong na priority, Your Honor. Kasi ano ko naman, Your Honor, na hindi pag-implement ang lupa, Your Honor, na dindonate ng may-ari, Your Honor. Almost 6.9 hectare, Your Honor, na kung hindi ko ipatayuan ng City Hall, Your Honor, sayang kay advantage to the city, Your Honor, ang binigay sa amin, Your Honor. Bakit po sabay-sabay? Sabay-sabay sa Your Honor. Kasi sabi mo kanina, hinuli mo yung City Hall na priority. Pero sabay-sabay po kayong in-implement yung tatlong projects na yun. Your Honor, ang lahat na yun na mga project namin, Your Honor, inaano namin na ma-implement, Your Honor, na para sabi ko, ma-avail naman ng mga constituents ko ang bagong City Hall kasi sa amin doon, Your Honor, kami na lang ang napakalumang City Hall. Halos lahat ng mga LGU, mga bago ang kanilang City Hall, Your Honor. Ang katanungan ko po, bakit hindi pwedeng inuna nyo muna yung City Hall yung sa isang taon? Pangalawa, susunod nyo ulit pag natapos yung City Hall, ay susunod po yung kolehiyo o eskwelahan. Pagkatapos nun, yung market. Kaso pinagsabay-sabay po ninyo eh. Ano po kaya ang dahilan? Hindi naman yun sabay-sabay, Your Honor. No, ang Hindi, ano namin. magkakasunod eh. Ang lalapit eh. Hindi man lang nyo pinatapos yung isang project. Tapos pupunta kayo sa isang project. Gusto ko malaman po yung dahilan ninyo. Dahil yung katanungan ko, susunod-sunod po yun. Nakita ko, Your Honor, na kailangan talaga ng mga mga constituents namin sila, Your Honor, ang ganyan na mga project, Your Honor. Kayo lang po ang nag-isip nito. Naano ko din, Your Honor, sa mga constituents ko na parang gusto din nila na ang city namin, Your Honor, ma-develop, Your Honor. Kasi third class city lang kami, Your Honor eh. Hindi ko po, ang pagtatanong ko po, it's regardless of the class of your city. Ang tinatanong ko ay kung nasa ayos po lahat. Ang rason kung bakit kayo pumasok dito sa mga projects na ito. Yun po yung akin. Hindi ko po iniintindi kung first, second, third, or hanggang 6th class municipality. Ang tinitingnan ko po yung logic kung bakit pumasok kayo dito sa project na ito. Now, yung mga yung Legislative Council ng syudad, bakit po kayo pumayag na ibigay kay Mayor yung kapangyarihan na makipag-loan sa Land Bank of the Philippines ng ganito kalaking halaga? Pwede ko bang malaman? Sino po ang sasagot sa konseho? Hello, Mr. Chair. Good morning, Mr. Chair. No, I am Mr. Lopez, City Councilor, Silay City. Mr. Chair, I would like to
let you know that before I proceed with your question, no, the statement of Mrs. Season and Mr. Bituon regarding with the market that there was. Tapos na po yung pagtatanong sa kanila. Hindi po sila. Yes, I would like to let you know, Mr. No, Chair. I am asking the question. I asked the- Sagutin mo yung tanong ko. Hindi ikaw nasusunod dito. Yes, Mr. Sorry, Mr. Answer Chair. first my question. I'm sorry, Mr. Chair. Answer my question. For me, Mr. Chair, we let the mayor authorize him to let the project because that was the need for this line nones, Mr. Chair. And therefore you agreed with the intention of the mayor. Yes, Your Yes. Now, may I know, if there were members of the council na nag-object po rito? There was. Meron? There was, Mr. Chair. There was, Mr. Chair. There was. May I know kung sino-sino po sila? Po? Meron po? Pwede po bang maupo kayo? Kasi tatanungin ko kung bakit kayo nag-object. Ano po yung logic o rational? Bakit kayo nag-object? Samantalang yung ibang kasamahan ninyo ay pumayag. Kanino po kayang rason ang mas tama? Nag-oath na po ba kayo? Yes. Nag-oath na yung isa rin? You are Good afternoon, Your Honor. My name is Councilor Ryan Milos Romeo Gamboa. Councilor Ryan? Okay. And I'm Councilor Maximo Havilona. Good afternoon, Your Honor. Kayo po ba ang nag-object doon sa plano ni Mayor? Pwede po bang malaman ano po ang dahilan kung bakit po kayo nag-object doon po sa plano? Humiwalay po kayo sa inyong mga kasamahan sa konseho? Thank you, Your Honor. Just for your information, sa pagpasar ng authority to negotiate, it was unanimously approved by all of us. We were under the assumption that there would be proper documentation and studies to be submitted after the negotiation so that we can pass the other pertinent documents, other pertinent ordinances and legislation. However, nung pinasok na yung endorsement for authority to borrow, yung borrowing ordinance, wala sila masyadong supporting documents, tsaka yung mga tanong namin hindi nila masagot. So for that reason, mainly, nag-object ako, Mr. Chair, Your Honor. On my part, Your Honor, during the final process, I did not see any floor plans or feasibility studies presented to the SP. So for me, it was lack of documents, so Wala po kayo nakitang feasibility no study? floor plan, no feasibility study. Mayor, hindi nyo po ba pinakita yung sinasabi ninyong plano doon sa konseho? Sinabi nyo kanina may plano kayo, may feasibility study. Di po ba? Tinanong ko pa kanina, winarningan ko po kayo. Di ba? Na meron kayong plano. Tama? Yes, Your Honor. Yes. Ngayon, sinasabi ni Consejal Havilona, sir, na walang prinisinta sa kanila na feasibility study kaya sila nag-object. Doon po ba sa inyo, wala po ba kayong binigay sa presiding officer ng Sanggunian na ipakita yung inyong feasibility study? Wala. Wala ba? Your Honor, kung i-allow mo, Your Honor, si City Legal Officer namin yung kung maaari makasagot, Your Honor. I do not know the reason why tinuturo nyo sa legal officer when he does not attend the proceedings of the Sangguniang Palunsod. Do you attend? Yes po, nasusundan ko po yun halos lahat ng steps of the way. Ako po, Umattend po kayo?
Yes po, yes po. Now, Baka po pwedeng i-explain ko po. hindi. Hindi ko po hinihingi yung explanation ninyo eh. Ako po ngayon ang may panahon ng Opo, pagtatanong. o sige po. Kung Okay. nakita po ninyo, nag-antay po ako ng aking panahon. Di po ba? Nag-antay po ako ng aking panahon, di ako nagtatanong kanina. Kaya, sagutin po niyo yung tanong ko, na ipresenta niyo ba sa konseho yung plano, buong plano ng, ng mga programang ito? Oh, kasi ikaw ang tinuro ni Mayor eh. Opo, ganito po yun eh. Bago po kami mag-loan, Attorney. opo, Yung tanong ko po eh, kasagutan lang po eh, yes or no. naipresenta po, wala pa pong naipresenta kasi hindi pa po kailangan yon. Nung meron ng authority, So, hindi po nyo na-presenta. wala pa po kasi wala pang authority po. So, noong pinag-uusapan ito ng konseho na bibigyan ng kapangyarihan yung inyong punong lungsod para makipag-usap sa mga bangko para mag-loan, wala po kayong ipinakita sa kanila na plano. Wala pa po during that time. Wala. Pa po. Totoo po yun. Yung mga konsyal na umayon, yung mga konsyal na hindi umayon. Totoo na wala. Bakit kayo umayon? Good afternoon, Mr. Chair. With regards to the endorsement to to authorize him to sign with the winning bidder, ang provided lang sa amin sa the whole council, Mr. Chair. Sandali. Wala po tayong pinag-uusapan na bidder dito. Ang pinag-uusapan po natin, ang tanong ko po is, bakit kayo, membro ng konseho, pumayag o binigyan nyo ng kapangyarihan ng inyong punong lungsod para mag-conduct ng loan sa mga bangko, pero wala pang planong pinipresenta sa inyo. Bakit po kayo umayon? Mr. Chair, if you may, during the borrowing ordinance, wala pong pinisentar. During the appropriation ordinance, na may pera na earmark na para sa project, wala rin. Wala pa rin. Wala pa rin. The next stage would be the giving the authority, nagbidding sila. Nagbibidding na. After the appropriation, ordinance would be the procurement process, Mr. Chair. No procurement process, saka lang prinisinta. Sa mga members ng BOC, Mr. Chair. Sa amin sa council, hindi, Mr. Sa Chair. inyo, wala. Wala, Mr. Chair. Oh, yun nga ang pinagtataka ko. Bakit po kayo umayon na hindi nyo nakikita yung buong plano? Para makita sana ninyo kung nasa tama o mali. May answer, Mr. Chair. Yeah, I'm asking you. This provided, Mr. Chair, is only the BOC resolution and the notice of award. Hindi po ba pag nag-uusap po kayo sa konseyo, kagaya ng pag-uusap namin dito sa Kwan, question namin kung bakit tayo nangungutang ng 1.1 billion. Mr. Chair, Hindi nyo tinanong? Hindi nyo man lang hinanap para saan to? Anong plano? So, yung kasamahan mo ang sasagot? Kasi taas ng kamay eh. yes, Mr. Chair. Yes, sige. Please identify yourself. Thank you, Mr. Chair. Councilor Andrew John Penuela. Mr. Chair, first, the supporting documents on giving authority to Mayor Judith Gallego to enter into sign and negotiate to Land Bank and the DBP, totaling to 1.4 billion. Ang naka-attach doon is yung borrowing capacity and loan offer po ng bangko. At kaya nga po, ang tinatanong ko hindi man lang ninyo hiningi para ipresenta sa inyo yung buong plano kung bakit kayo nanghihiram ng 1.4 billion. Di po ba? Hindi ba dapat malaman ninyo para malaman nyo kung tama nga na
O sige, manghiram tayo. Dahil maganda yung plano. Hindi nyo man lang tinanong yun? In addition, Mr. Chair, Hindi nga. Sagutin mo muna yung tanong ko. Hindi nyo tinanong. Hindi mo sinasagot yung katanungan ko, umiiwas ka. they presented, Mr. Chair, the conceptual design and of 3 projects, Mr. Chair. Conceptual Design, design. Mr. Chair. Ay, dapat yun ba ang hanapin ninyo? Bilang membro ng konseho? Hindi naman, Mr. Chair. O hindi ba? Ay, Kung ako ang membro ng konseho, hanapin ko asan yung kabuuan ng plano para makita ko kung nasa lugar ba yung panghiram natin na 1.4 billion. Hindi nyo man lang tinanong yon? Hindi nyo ba tinanong kung magkano ang budget ng syudad ng Silay para tama yung porsyento na ibabayad natin sa amortization at may maiiwan na pera para dun sa services para sa syudad? Hindi po ba? tinanong, Mr. Chair. Ha? Tinanong po. Hindi nga. Hindi ba dapat kinuha nyo muna yung buong plano, hindi yung conceptual design kaagad ang tinitingnan ninyo? Naintindihan nyo ba yung aking pinupunto? Di ba? Yes, Bilang Mr. membro ng konseho, dapat malaman ninyo bago kayo mag-approve nung mga pagbibigay ng kapangyarihan kay mayor, pagbibigay ng pangyarihan na makipag-negotiate sa bangko, kapangyarihan na magkaroon ng appropriations. Ni wala kayong basehan eh. Wala kayong may pakita sa akin. Now, or what is the amount of the budget of the whole city of Silay? Magkano? Kung diniscuss nyo talaga. While looking for the answer, may the chair acknowledge the presence of the Honorable Sergio Dagook, representing APEC Party List. Magandang tanghali po. Oh, masasagot nyo ba ako? Dapat alam na alam nyo yan. Bakit? Dahil nasa batas na nakatrig kung magkano lang ang pwede nyong hihiramin. Under the local government code. Sige nga. Mr. Chair, yung NTA namin or IRA is 1,073,000,000. 1 billion. 1,073,000,000. 1B. 1B, Mr. Chair. Nung Ngayon, 2023. kung napag-usapan ninyo ng masinsinan yan, magkano dapat ang pwede nyong i-loan bilang isang syudad? According to the law. Diniscuss kanina ni Chairman Fernandez yun. Hindi nyo alam kasi hindi nyo pinag-usapan ng masinsinan. Kasi hindi nyo tinitingnan yung aspeto na pwedeng yung inyong budget pwedeng bayaran yung amortization ng naaayon sa ating mga batas. Di ba? Hindi ba? Pursuant to the local government code, 20% lang ng inyong kita ng budget ang pwede nyong hiramin. Now, did you consider that? Yes, Mr. Chair. Yes. Magkano dapat ang pwede nyong hiramin with your budget? Actually, Mr. Chair, Hindi, sagutin mo muna ako kasi doon ko makikita kung pinag-aralan nyo talaga ng todo-todo. Kasi ako, napag-aralan ko yan, alam ko. Huwag ka magsinungaling dito, Konsyal. hindi ako nagsisinungaling, Oo. Mr. Chair. Oh, Ah, alam mo ba? Yes or no? Doon pa lang, investigador ako dati. Doon pa lang sa inyong pagtubili. Alam ko nang hindi mo alam. Ayaw mo lang aminin eh. Pwede, wala namang masama kung sabihin mo hindi ko alam ngayon. Di ba? Now, how much is 20% of your budget which is allowed by law na pwede niyong hiramin? Magkano ang budget niyo, Mayor? 1B? 1B? Yes, Your Treasurer, Honor. tulungan niyo si Mayor. Yes, Your Honor.
what is the budget of the whole city of Silay? 1 billion na 1B. Now, 20% of that is how much? Hindi ba yun lang dapat ang authorized ninyong hiramin? Di ba? Tapos ngayon manghihiram kayo ng 1.4 billion. Ang susunod, sige, taas ka ng taas na kamay, sige. Mr. Chair, I am Councilor Mike Maravilla. Mr. Chair, during the deliberation of the council, we invited Land Bank and DBP to present to us their loan proposal. Ay, hindi nyo sinasagot yung issue na nire-raise ko. Legal yung aking nire-raise. Naintindihan nyo ba? Na yung ginawa ninyo not in accordance with law? Naintindihan mo ba, Konsehal? May I answer, Mr. Chair? Kayo kung pumayag na manghiram kayo ng 1.4 billion. Now, is that in accordance with the law na sinasabi na may limit yung pwede ninyong hiramin because of your budget? Mr. Chair, may I answer? Yes, attorney. Yun pong hinihiram namin, sinubmit po namin yun sa Attorney, sa BLGF po. nagtatagal tayo eh. Are you aware of Section 324B of the Local Government Code? Yes Are you po, aware of that? sa 20% po yun Yes. na development fund, yung pambayad po sa No, Sa I would loan. like to state it to you. Section 324B limits the amount of appropriations for debt servicing which shall not exceed 20% of the regular income of the LGU concerned. Tinatanong ko, yung 20% of your regular income, yung ba binabayad nyo sa DBP? Pursuant to the law? Kasi, kung sumusobra kayo, maapektuhan yung mga services na dapat para sa mga taga-Silay. Kaya yun ang pinupunto ko sa inyo, kung naayon ba sa batas yung ginawa ninyo. Hindi ko alam kung bakit nahirapan kayo intindihin yun. Kasi kung ginawa nyo, hindi naman inilagay itong 20% na ito na walang dahilan sa batas. Diba? It is because it limits yung magkano ang monthly amortization dun sa iniram nyo para hindi maapektuhan yung mga ibang serbisyo na dapat ibigay nyo sa mga taga-Silay. Diba? Yes. Sa meeting namin with the previous budget officer, may computation po siya. Napasok po yung sa budget sa 20% development fund. And according to BLGF also, we are capable to pay our loan. Kasi hindi naman nila aprubahan yun kung hindi kami capable of paying the loan. Sino ang in-approve? Yung bangko? Bakit hindi kayo? Kayo ang nanghihiram eh. Kayo mga opisyalis na Silay. You tell me, attorney, kanino bang foremost responsibility yan? Sa amin po, na-determine na po namin. Tapos Hindi sinabit nga po yun namin. natitirmin, hindi nga makasagot sa akin eh. Ikaw naman, ikaw nga mismo, hindi mo nga alam eh. Ikaw naman, attorney. Hindi, nag-meeting na po kami sa budget officer. Meron po sige. siyang computation. Ayon po sa kanya, kaya namin bayaran. Yung Hindi naman yung kayang bayaran eh. Ang dapat na tanong, naayon ba yung batas yung ginagawa natin? Yes po, naayon yun sa batas. So naayon sa batas. Yes po. Okay, I'll take your word for that. Now, sa pagkaalam ko, pinagbobotohan ito, di po ba? Lahat ng appropriation measure, yung pagbibigay ng kapangyarihan, at saka saan po kayo nagtuno ng todo-todo ng mga kasamahan yung nag-object? Hindi ba nagbobotohan kayo kung merong issue na contentious? Di po ba? Saang issue po kayo nagkatalo? Nung nagbotohan kayo na napilitan na bumoto yata yung vice mayor. Meron bang instance na ganon? Yes? Kasi ayaw kuwan yung mga kuwan eh. Yes, Mr. Chair. Yung instance na nag-break ng tie ng ang Vice Mayor was during our adoption of the committee report of the Committee on Infrastructure with regards to the NGC or the New Government Center loan, which is in the amount of 500 million. In terms of other divisions of the House,
We had division during the borrowing ordinance for both market and college, the appropriation ordinance for both the market and college, as well as the NGC, which the vote was 6 in favor, 5 a negative, and 1 abstention, Mr. Chair. Doon sa 500 million, doon kayo nagkatalo na bumoto yung Vice Mayor. Sa adoption ng committee report relative to the NGC, the New Government Center. Pero sa Government Center itself, 651, but it was still passed on simple majority for the ratification of contract of civil works. Ano po ang batas dapat na mag-govern doon? In my understanding, which is what I brought to the attention of the Vice Mayor, dapat it should have been a qualified majority of 7 votes affirmative instead of 6 votes simple majority. But it was still carried even though because they also has cited their own jurisprudence. But we had our jurisprudence, which was also in our personal internal rules and regulations of Sangguniang. So, may I know if the Vice Mayor is supposed to break a tie? Mr. Chair, for the 651 vote, there's no tie, so no need to break the tie. But for the 6-6 tie on the adoption of the committee report, the Vice Mayor was forced to break the tie. And he voted in affirmative of the adoption of the committee report. Kaya nga, would the Vice Mayor be allowed to break a tie? Yes, he is. As soon as there's a tie, 6-6. That's part of our internal rules. Part of your internal rules? Yes. But if your internal rules are contrary to the provisions of the national law, would that be followed? Attorney? If your internal rules would be contrary to the provisions of the national law, the local government code, would you follow that? Would that be legal? As a lawyer po, siyempre national po law ang magpiprevail. Yeah. Even IRR cannot prevail over national law. Do you know the provision of the local government code? That the Vice Mayor cannot break a tie? No, Your Honor. We were under the impression that in case of any tie, the Vice Mayor would be able to break it. Siguro kailangan yung basahin. Kaya tinatanong ko yung inyong mga proseso dahil kalimitan ng aming hearing dito sa pagtupad ng proseso, nagkakaroon ng pagkakamali. Kaya yun ang linya ng aking pagtatanong sa inyo. Maybe for your information and education. Para sa susunod, hindi na po nyo gagawin. Mapipilitan kayong pag-aralan kung ano yung mga batas at saka mga regulasyon na sumasakop dun sa pinaggagawa po ninyo. Kasi marami na pong naimbestigahan namin dito sa committee ito na ang chairman ay si Chairman Paduano. Kaya ganon yung linya ng aking pagtatanong. Now, wala na yung abogado mo eh. Nang may ano, kung alam po nyo na may procedural at saka substantive due process, kayo mga konsehal, alam nyo ba yun? Hindi. Si attorney lang siguro nakakalam. Di po ba? Pardon po kasi nandun ako Di ba? nagtatanong. I'm sorry po. Tinatanong ko lang kung alam ninyo na merong procedural at saka substantive due process. Opo, lahat po ng bagay. Hindi. Alam Mas, nyo na merong ganon talaga. meron po, meron. No? Lahat ng Yes. bagay Now- meron to. Dapat sumunod po sa procedural and substantive. Yung sinasabi na taga-silay na ng problema, yun po hindi nyo raw nasunod yung procedural due process. Would you agree with me? I will not agree to their statement, Your Honor. And will you agree with me na yung reklamo po nila would border on you not providing them the procedural due process? Nabigyan po. Hindi ko naman tinatanong kung nabigyan o hindi eh. Ang tinatanong ko lang kung tama na
na yung reklamo po nila ay na-violate ninyo yung procedural due process. Tama, di ba? Hindi naman nila question yung substantive eh. Hindi po namin Oh, na-violate. pakisagot lang po nung aking katanungan. Simpleng-simple eh. Hindi po namin na-violate. Oh, yun ang reklamo nila. Hindi nyo sinunod yung due process procedural. Tama. Hindi ko Nasunod naman po. tinatanong kung sinunod nyo o hindi eh. Ano po yung... Ngayon, ang sinasabi po nila is there was no, shall we say, agreement reached upon by the 6 times na kayo po ay nakipag-usap sa kanila. Tama? Meron pong agreement. Now, if there is an agreement, may I know if you have a document testifying to that you came into an agreement with the stakeholders and the city government of Silay? Kasi po Hindi na. Sagutin mo yung tanong ko eh. meron po kaming picture. Sinasabi mo may agreement. Do you have a document to support that? Pictures lang po kasi wala naman pong... Ikaw naman abogado ka eh. wala naman pong... Pares tayo abogado ah. I'm also a member of the bar. Yeah. Pero yung sagot mo, parang hindi sagot ng member of the bar. Wala naman po. Nabigyan namin sila ng due process. A picture is not an agreement. Yes po. Do you agree? Yes po. Oh, wag mong sagutin ako ng ganon. Na-agreement yung picture. Pero I was may- asking for an official document containing your agreement with your stakeholders. May mga verbal na po na konti Is there lang. an agreement? May verbal po. Pero written wala po. Lumusot ka na naman eh, kasi meron naman talagang verbal agreement according to the law eh. Opo. Huwag mo akong palusutan, attorney. I'm sorry. Ah. Mr. Chair, ayun na po. Thank you, Chairman. Anyway, hanggang 3 o'clock lang po tayo dito, no? Ganito lang po, no? Land Bank, hearing with all those discussion, hindi pa tayo tapos. I will ask the OBO after my manifestation. With all those discussion, in your part, what will you do? With this investigation, Your Honor, we will consult with our lawyer what we'll do. Usually, we will defer muna the succeeding releases if there's a request, subject to settlement kung anong ang final decision of the committee. Thank you, Land Bank, no? Alam mo, ako, kaya nga kailangan nandito yung DBP. Kasi I have, got ill. Na kasi July to eh. July of 2023. At sa pagkatanda ko, July 2023, yun din ang investigation ko doon sa Mexico, Pampanga. The same bank, which is the DBP. Pero, pinakan sila ng DBP. Yung agreement. Ang kagandahan lang doon, wala pang certification from the provincial government during that time. Kaya, hindi na-consummate yung process. Kaya I think Land Bank should do diligence with regards to this after this hearing. Kasi magtuloy-tuloy pa tayo dito eh. Unless next hearing, it is clear to you na walang problema, then we'll ask questions about it, no? Yung findings nyo. But as of now, I think it is incumbent upon the Land Bank to have due diligence with regards to the implementation of this loan agreement. We will do that. Yeah, I'm not saying that you will cancel or what. You should review lang po. No, para matingnan nyo. Diba? Now, let me proceed with the question of yung question ng market. Kasi the temporary market was transferred to a place. Tama, ma'am? Tama, Mayor? Yung temporary market, linipat, sinaylo, ginsaylo sa isang lugar. Continue lang ang selling and buying of all activity in that market. Hindi pa tapos, Your Honor. Hindi, Mayor, pakinggan mo muna yung tanong ko ha. Ang tanong ko sa iyo is, nagtayo kayo ng temporary market. Tama?
Di ba? Tama. Opo. Yes, Your Honor. Of course, hindi pa tapos. Kasi nagtayo pa kayo ng temporary market, di ba? And ngayon, isa yun sa mga question of the market vendors and some citizens in constituents of yours in Silay City. Na yung lugar ba daw doon is part of the National Heritage Zone. Is it correct? Hindi. Hindi po, Your Honor. Hindi. Hindi po. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Comsec, yung representative ba ng National Historical Commission is present? No, Mr. Chair. So, again, please direct. Nakasend tayo ng invitation. Yes, Mr. Chair. O, Mr. Chairman. yes. So National Historical Commission, wala siya dito. So, Ay, wala si Chairman. I think, Mr. Chairman, we have to issue a show cause order to National Historical Commission for not being present on today's hearing. So, we invite them, no? Have they received the, COMSEC? The invitation? Mr. Chair, they acknowledge our invitation They have acknowledged. Yes, sir. But Okay, they- send any the representative. Yes, I move that we issue a show cause order to National Historical Commission. So I so move, Mr. Chairman. Second. COMSEC, you're ordered to issue for the National Historical Commission. Wala sila explanation, COMSEC, di ba? Okay.